Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Eileen. So may sasagutin lang tayong tanong ng ating isang sisi kung via ATM ang pasahod sa atin ng ating mga amo, paano daw tayo, paano ako nagpapadala ng pera sa Pinas. At saka yung isa is may salamin siya, may eyeglasses siya. So hindi ba daw siya, ang tawag doon, marireject sa pag-apply dito sa Singapore. So wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. yun guys, mabilis ang sagot lang to. Yung via ATM guys, pwede po siya na via Remitly, pwedeng Western Union, pwedeng Singtel Dash, yung tatlong yun, pwede po yun yung way ng pwede yung padalahan sa Pilipinas. Pero ako po, ang ginagamit ko ngayon is yung Singtel Dash ko kasi mababa ang charge niya kasi direkta siyang from ATM ko papunta sa Singtel Dash ko, tapos sinisend ko yan sa Pilipinas sa GCash ko kasi $3.5 ang charge niya, service charge. Pero pag sa mga remittance center kasi ang magkiklaim sa Pilipinas katulad ng Cebuana, Palawan, yung mga ganyan is 4.5 ang charge. So sayang, every cents counts kasi talaga ako. So yun guys, kung ikaw naman sisi meron kang ATM sa Pinas katulad ng mga sa BDO dati na-try ko yun sa Kabayan Savings. Kung meron kang ganon, kung nag-open ka halimbawa nung sa Pidos mo yata yun dati or sa OWA, saan ba yun dati? So yun, nung pwede ka mag-open noon dati 100 pesos lang ang pag-open account nun dati guys. So kung meron kang ganun sisi, yun, pwede iwanan mo sa pamilya mo yung ATM mo na yun, tapos yun na lang yung way ng padalahan mo. Kasi ang alam ko, ang ATM kasi guys dito sa Singapore is point something lang, wala pang $1 ang service charge niyan pag ATM to ATM ang padalahan. For example, ATM dito sa Singapore, yung OCBC ko, tapos ang gagamitin, ang sisendan ko ng padala sa Pilipinas is yung BDO ko, wala pang $1 ang charge nun guys. Yun ang advantage pagka via ATM ka, papuntang ATM din sa Pilipinas. So wala pang $1. Yun nga lang kasi ako nagka-problema ako dito sa ATM ko sa OCBC ko dahil nawala na yung BDO ko dati sa yung Kabayan, yung mismong ATM nawala nila. So ngayon nag-close yung account ko na yun. So no choice ako, naghanap ako ng other way. Yun nga yung Singtel Dash. Yung Singtel Dash yung pinaka mababa na charge sa padalahan ko. So yung 3.5 lang. So yun ang ginamit ko na way ng padalahan ko ngayon. So every month may charge ako na 3.5 sa GCash ko kasi siya diretso. Tapos yung GCash account ko, yun ang ginagawa kong pan-transfer kasi nga sabi ko nga open naman din ako na yung dalawang anak ko is magkaibang tatay. Nasa Abra yung panganay ko, nasa Aklan naman yung bunso ko. So from north to south. So pag nagpadala ko ng pera sa GCash ko, send ko sa panganay ko, send ko sa bunso. Yung ganun yung way ko. So yun, pwede siya. Pero kung ikaw sisi, isa lang yung pinapadalahan mo or kung kaya naman ng bangko sa bangko, mas okay sa'yo yung ATM ng Singapore tapos isend mo sa ATM ng Pilipinas. Mas maganda kung dyan sa Pilipinas pa lang mag-open ka na ng account dyan at iwanan mo yung ATM mo sa pamilya mo para sila yung mag-claim ng pera. Pero dapat yung iwanan mo is yung talagang pamilya mo ha. Yung katulad yung kung sino talagang yung iwanan mo ng yung magbabudget ng pera mo. So sa kanya mo iwanan yung ATM mo na yon para kasi yun ang pinakamura guys. Wala pa siyang $1. Kaya malaki talaga ang tulong nun. Pero kung sakaling wala, meron namang Western Union, Remitly, tapos yung Singtel Dash nga guys. Tapos sisi, yung another question mo is yung about sa eyeglasses. Ako din po ay meron. Meron din akong problema sa mata. At yung sa tanong mo, ito marireject ka, hindi po. Hindi ka marireject, sisi. Nung nasa Pilipinas pa lang ako, ayan ang tatak niyan is EO. So, ng Pilipinas yan, sa EO Optical. So yun, tawag dito, nung nandun ako sa Pilipinas, ang pinabasa ako, malabo talaga yung mata ko. So yun, sabi ko naman may salamin ako, so walang problema. So nung mag-apply ako guys, hindi ko na inopen sa employer ko kasi kung ano yung tanong ng employer ko sa akin, yun lang din yung sinasagot ko. Hindi naman nila ako tinanong kung malabo ang mata ko or something. Wala naman silang tinanong sa akin. So hindi na ako magaling pa na sinabi ko yung mga problema ko sa sarili ko. Unlike kung health issues kasi yan, dun talaga ako yung talagang sobrang may sakit ako. Ito kasi sa mata is na solusyonan ko na may salamin naman din ako. So
wala masyadong problema, hindi yan ganun kalaking problema. So naman din niya, okay din naman. Tapos nung nandito na ako sa Singapore, so yun, pinaano din ako nun guys, na pinaano rin ako dito sa clinic. So pinabasa ako, medyo malabo, pero meron naman din akong ganito. Pero siguro kung wala akong dalang salamin, baka siguro opera nila ako na magpa-check up ng mata. Pero since may dala akong salamin, hindi na naging issue sa kanila. Parang wala lang, parang chinek up lang din ako ganun. Yung dugo ko, yung ihi ko, tapos yung mata ko, tapos nagkonti lang siya ng, parang nag-usap lang kami, yung may mga tinanong-tanong lang siya sa akin. So ganun lang ang medical dito guys. So mabilis lang siya. So hindi siya issue, hindi yung problema, or mare-reject ka, hindi po. Pero kung hindi tinanong ni employer sa inyo yung about dito, wag ka na magaling na sabihin pa sa employer mo na, ay may problema ako sa mata, ganun, wag na. Hayaan mo na lang maano nila. Kasi ito guys, ginagamit ko to minsan kasi talagang yan sis, dalhin mo kung may salamin ka ha, kasi minsan talaga magtatrabaho tayo, parang nahihiglo tayo, ganun. Sinusuot ko yan minsan, pero pag hindi naman sumasakit yung mata ko, hindi ko na yung sinusuot kasi napaka-hassle din na nakasalamin. So yun, kaya yun sisi, yung tanong mo kung mare-reject ka, hindi sisi. So yun, don't worry, So same tayo, may problema din ako sa mata, at yung issue mo na yan na about sa sa Pilipinas pa lang, pwede mong i-open yan din sa mo. Kasi nung ako naman nag-medical ako dun sa Pilipinas, yung sa eye test ko, medyo malabo talaga. So naman, may dala akong salamin. So okay na sa kanya, na-gets na naman na ng ng ophthalmologist bang tawag doon? Ano bang tawag sa kanila? So yun. So okay naman, wala namang problema. So yun lang sana nasagot ko. Bye-bye.